Masterjet, my console loan matures by February 2029. I guess ma-terminate ito, no? With a monthly deduction of 5,926, GSI Touch reveals that I have outstanding balance of 290,645. I will be 55 years old on December, which is more logical or favorable for me. Hindi na mag-MPL Flex, as is na lang yon yung existing niyang console, or mag-avail ng MPL Flex payable in 10 years. Please help me understand po. Salamat, sir. So, ito po mga sitwasyon na ito ay isa po sa mga dapat talagang tinitingnan, iniisip ng atin pong mga retirable age na mga kasamahan sa gobyerno, no? Kasi whatever decision you make right now ay talaga po makaka-apekto doon po sa inyong magiging mangyayari in the future, no? So kung kayo po ay paparetire na, posible pong maapektuhan nito ang inyong magiging retirement benefits, o kaya ay ang inyong pong magiging pensyon in the first 3 years ng inyong pong pagtanggap ng pensyon. So pwede pong ganon, no? Kaya dapat talagang pag-isipan sa ngayon. Itong ating sender, 55 years old, mayroong console, mayroong monthly amortization na 5,926 at matatapos na sana sa February 2029. So ito po, no, may mga nakalista po ako dito. Ito yung current loan niya, amortization is 5,926 at matatapos sa February 2029. Kung itutuloy ng ating sender yung kanyang console loan na yon, no, wala pong renewal, walang application sa MPL sa loob po ng 66 months. Ito po ay September 2023 hanggang February 2029, no? 5,926 multiply natin ng 66 months, ito yung kanyang total pang babayaran hanggang sa katapusan ng kanyang loan, 391,000. So yun pa yung magiging cost ng kanyang entire loan plus interest for 66 months. So nasa 5.5 taon po yun. Ngayon, if ever na yung ating sender ay mag-decide na mag-apply sa MPL Flex for 10 years na term, no, kasi 55 siya by December, so kung mag-apply siya ng 10 years term by 65, no, I mean by that time, no, siya ay hindi na siya aabutin ng 10 years dito sa no, itong hindi na aabot ng matatapos yung term ng kanyang loan, ay required na siya mag-retire at the age of 65. So assuming na lamang na pwede pa siya mag-avail ng 10 years, so ito po yung mangyayari mga master. Sa ngayon, ang outstanding balance ng kanyang loan ay 290,645. Ganun po kalaki. So, kung mag-apply po siya ng MPL, hindi po siya pwede mag-apply ng MPL na nasa 290,000 lamang. Ayon po sa MPL, minimum na pwede ninyong applyan kung meron kayong existing loan ay 105% ng outstanding balance. So, pwede po siya mag-apply ng 305,177 bilang kanyang loan sa MPL, no? Yun po. So this will cost her 2%, no? That is 6,100 para sa service fee, no? Service fee upon sa kanyang renewal and every time na magre-renew. If ever matitempt si ma'am na mag-renew sa kanyang MPL, she is required to pay, no? Ganitong halaga, 6,100, 2% ng kanya pong loan amount na 305,000. Ngayon, dahil po siya ay nag-renew, magkakaroon po siya ng 10 years term na loan, no, na mayroong halagang 305,000, and for the period of 10 years, ito po ay magkakaroon ng interest na aabot sa 60% po niya, kaya yung magiging total loan plus interest ng kanyang bagong application until 2033 ay magiging 488,000, no, yung total na halaga ng bagong loan niya, no. Then this will be until 2033 kasi 10 years yung term. Pero I assume na magkakaroon lamang po ito ng 9 years, no, 9 years plus, kasi by the time na mag 65 na siya ay mandatory retirement na po siya, at yung magiging balance ng kanyang loan, of course, ibabawas po yun mula sa kanyang magiging retirement benefits.
Makakatipid naman sa loan amortization itong ating sender dahil yung dati pong amortization na nasa 5,926 magiging 4,069 na lamang dito sa kanyang bago na loan if ever siya po ay mag-renew. So makakatipid siya ng nasa 1,857 sa monthly amortization. Of course, yung matitipid niya ay for the next 66 months lamang. Kasi kung hindi po siya mag-renew ngayon, sa loob ng 66 months ay ma-fully paid na yung kanyang utang. So, for itong 66 months na ito, ito lang lamang yung portion na matatawag natin magkakaroon siya ng savings sa monthly amortization, for 66 months. Tapos, yung loan term niya, ang problema lamang ay tataas na nasa 4.5 taon bago matatapos yung kanyang utang. Then supposedly, February 2029, tapos na yung utang, wala nang problema sa GSIS upon retirement, pero dahil nag-renew, mai-extend ito ng 4.5 years. So hanggang August 2033 na yung magiging bayarin niya sa kanya pong MPL if ever po na siya ay mag-renew. So ganyan po yung mangyayari dito sa loan na ito ng ating sender. So ang question ngayon, saan siya mas pabor? Then that will be on the decision of the sender. Matapos pa natin pinipresent itong mga data na ito, itong mga values na ito, magkano yung matitipid monthly, magkano yung magiging epekto, ano yung magiging epekto sa loan niya, kaano katagal. Then lahat po ng yan nasa decision na ngayon ng ating sender kung siya ba ay magre-renew or hindi. So sana po whenever we decide to renew, especially kung tayo po ay nasa retirable age na, we will always consider ito pong cost ng loan, cost benefits palagi na analysis ng loans natin, nang sa ganun ay talagang convinced po tayo na sa ating magiging decision if ever we will renew or not. So dapat meron talaga tayong solidong basihan, maliban na lamang kung yung purpose talaga ng ating pag-renew ay higit na solido yung magiging pakinabang niya for our self, and sa atin pong mga pangangailangan. So yun, depende na sa ating sender ngayon if ano po yung magiging decision ni ma'am. Matapos po natin na i-present itong mga mahalagang impormasyon na ito, mahalagang data na kinakailangan po niya malaman, may kaugnayan sa kanyang loan, kung ito ba ay kanyang itutuloy or i-renew into MPL Flex.